Mahalagang paalala ng Ebanghelyo. Ngayong ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, ang kabuluhan at katuturan ng paghihirap at pagdurusa. Binibigyang diin sa mabuting balita na bahagi ang mga ito ng buhay. Gayunman, iba ang dapat maging pananaw ng mga tagasunod ni Kristo. Pinapaliwanag sa atin ng mga pagbasa ang kahulugan ng mga pagtitiis, paghihirap at pagdurusa na hinaharap. Una sa lahat na ang mga ito ay bahagi ng buhay. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na tiwala sa Diyos dahil sa matalas na pananalig na hindi kailanman niya tayo pababayaan. Lahat ng tao ay dumaraan sa mga pagsubok at pagdurusa. Pinapahintulot ng Diyos ang mga problema sa ating buhay upang ating makilala ang tibay at lakas na dulot sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa gitna ng mga tiisin at pagdurusa na nagsisilbing patotoo sa ating pananampalataya. Diin ng simbahan, Jesus invites us to follow His way of sacrificial love. As His disciples, we are encouraged to accept our trials and sufferings with Him. This is our way of taking up our cross and following the Lord. Ito, ani Pope Francis, ang paraan upang lubos na makilala, sundan at paglingkuran ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong ng Panginoon sa mabuting balita sa mga alagad kung sino siya para sa kanila ay patungkol din sa atin. Sa ating pagkilala at pagturing kay Jesus, mababanahan ang ating pananaw sa buhay nang may matibay na pananampalataya sa harap ng mga pagsubok at problema. Ito ang pinanggagalingan ng lahat ng ating lakas at tapang. Binibigyang pansin ng simbahan ngayong linggo na ang ating mga paghihirap at pagdurusa ay pakikibahagi lamang natin sa pagliligtas na ginawa para sa atin ni Jesus. Malinaw ang paanyaya ng Panginoon. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lininaw ng Panginoon na lahat ng ating tinatahak na hirap ay may patutunguhan ayon na rin sa kanyang sariling karanasan. Kung tayo ay mamamatay kasama ng Panginoon, tayo rin ay babangon katulad niya. Kaya ang mga pagtitiis at pagdurusa, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pinangingin dapat tayo ng Panginoon para sa kaligtasan niyang handog. Paalala sa atin ngayong araw na lahat ng pinagdaraanan natin sa kasalukuyan ay bahagi ng paglago sa buhay kabanalan. Tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan anupaman. Ang kanyang tulong ay sumasa atin tuwina. Kailangan lang natin marahil baguhin ang ating pananaw ayon sa kanyang plano at wastong kilalanin kung sino at ano si Kristo sa ating buhay. God bless you.